Attorney, kasi nga ngayon yung pong expectation ng marami na mga magulang perhaps at siguro pati nga ng gobyerno na sa private schools dapat mas mahigpit at mas may resources, no? When we say itong mga pag-inspect ng bag, ngayon po may mga reklamo na doon sa amin sa Tacloban, pagkahigpit kaya ang haba ng pila na tatagalan pag makapasok yung mga estudyante sa loob ng paaralan. So may mga ganong issue na ngayon. Sa inyo, yung pag-deploy, paggamit na ng mga halimbawa, metal detectors o kaya po yung iba siguro kung kakayanin, dagdag din ng mga personnel, etc. Pag ho ganon, paano po ang mga miyembro nyo sa usapin ng dagdag gastos? Yun na nga po kasama po yan no, sa pinag-uusapan, di ba? Hindi lang po yung mga metal detectors, like also installation of CCTV, CCTVs no, in certain strategic places sa schools. So ang kasunod na issue diyan, Manong Ted, ay privacy So talagang mahirap balansehin kasi pag naging sobrang stricto ka naman, it's also prone to number one, abuse, no? Prone to mga complaints din of harassment halimbawa. Hindi mo pwedeng gawin 'yan on a regular or usual basis. Ang standard po diyan is dapat merong talaga una reasonableness no in the means employed, no? Hindi pwedeng tratuhin ng mga estudyante na parang kriminal, lagi tayong may duda na sila ay So yan naman yung na-address no through rules, instructions, ano mga bawal, no? Constant reminders sa mga parents. But of course, pag may ganyang insidente, automatic, no? Biglang stricto talaga lahat, no? Mag-check kasi baka may retaliation, baka hindi pa yan tapos, di ba? Yung mga ganon. So, but on a year-round basis, hindi mo naman pwedeng gawin yan because these are students, no? Baka magreklamo din ang mga magulang. Pero yan po ay talagang kasama sa dapat pag-usapan. Dapat pareho tayong magkaintindihan. Kumbaga, dapat ang parents and should also cooperate why schools are being strict in terms of security, bakit maraming bawal, bakit mabilis magdisiplina. Kasi po ayaw na natin humantong sa ganitong pong mga sitwasyon ng school-related violence. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.